mga kababayan, eto na nga. Grabe namang energy yan, Banatbay. Aba, siyempre ba naman? Sino ba naman ang hindi masasayahan sa resulta ng impeachment? Grabe, ito ang tinatawag na hindi pa nagsisimula ang boxing, knockout na. Uy, mamaya pag-uusapan din natin yung boxing ni Baste. May sasabihin ako sa inyo hindi nyo alam. Oo, may sasabihin ako sa inyo hindi nyo alam tungkol dyan sa boxing ni Baste. Unya-unya. Easy. Dito muna tayo sa issue ng impeachment baga. Kasi alam mo ngayong araw, kahapon, paggising natin, binulaga tayo ng isang napakagandang good news. At sabi nga nila, nako baka sunod-sunod na itong good news na to. Baka sunod-sunod na itong good news na to. Susunod dyan, abay baka makalaya na si Pangulong Duterte. Yawn! Baka ang susunod na niyan ay mapauwi na si Pangulong Duterte. Yawn! At baka susunod niya magkaroon ng pneumonia yung nagpaulan. Yawn! Gago! Hindi ko kasi alam bakit kailangan magpaulan. Pwede naman mag-jogging sa loob ng gym. Hindi, di ba? Hindi. Sorry. Alam mo, bakit ko alam? Bakit ko alam, kanyo? Dati, tandang-tanda ko, unang-unang beses naming nakilala si Bato. Sinamahan ko si Mocha ko, nag-video In-interview niya si Bato. Di ba? So, nung pinuntahan namin doon sa gym ng PNP, sa Krami, nagbo-boxing, nagja-jogging doon sa loob. Si Bato. Mantakin mo. Ito si Torre. Kailangan pa talaga niya magpakaulan. May music pa. Para lang din talaga ipakita na nagja-jogging siya na umuulan. Baka siguro pag video mo lang ng 2 minuto, pumasok ka na sa van mo Hindi natin alam di ba? Yan yung mga style na bulok Hindi, kasi alam mo, yan yung mga tinatawag na pakitang tao. Kung yung mga tanga napapaikot, tayo hindi tayo napapaikot sa mga ganyang klaseng patutsada. Yung mga ganyang pautot, di tayo napapaikot sa mga gayan. Hindi tayo tanga. Alam mo yon? I mean, pwede ka naman mag-jogging sa loob ng gym. Yung gym, yung basketball, meron sila dyan malaki sa loob. Ba't mo kailangan lumabas? Alam mo, umuulan. Di ba? Gago! Halatang paandar di ba? Paandar. Kaya naman siguro, pwede ka naman siguro, may pera ka naman sigurong pang gym, treadmill ka na lang kaysa naman doon sa labas ka pa talaga papaulan. Kakatawa alam mo yun, nagiging joke ka na Kaya tuloy ang turing sa'yo, diwata Kasi kengkoy ka na Kengkoy yung ganyan nakaka-kengkoy sa bagay, pati ba naman yung footworks niya, kengkoy, gumaganon-ganon na footworks. Ganon-ganon. Alam mo ako ito walang biro ito kahit i-check ninyo, nag-taekwondo ko nung high school ako. Yellow belt ako Kala mo naman kataas Yellow belt ako nun Tapos, nung matanda na ako, yung lagpas kolehiyo na ako, itong mga nakaraang ilang taon, nag-boxing tayo. Parang wala namang itinurong ganung na footworks na ganun. Hindi, totoo. Anong pinapanood ko? Ito ba nagpapatawa o nag-joke? Parang patawa talaga yung ginagawa niya Tapos, yung ang tawag dito, yung push-up. Yung push-up niya. Pambira, oo. Agoy, sabi ko. Eto ba yung nagre-require na mag-push up ang mga pulis? Maling-mali ang form Alam mo, form is everything in going to the gym. And eto hindi naman tayo siya nagmamalakit. Pero
Isa yan sa mga inaral natin. Tsaka dati kasi, nung naging super obese ako, tapos nag-aaral talaga tayo ng mga gym. Form is everything sa pag-gym. Alam niyo yan, kayo mga fitness instructor, kayo mga fitness enthusiast, di ba? Form is everything. Kahit konti, basta tama ang form. Di ba? Mas pangit nga yung madami nga yung buhat mo, madami nga push-up mo, mali naman ang form mo. Ang mangyayari sa'yo, injury. Yeah. Alam mo, kung ako sa'yo, Tore, kung ako sa'yo ha, mamaya pag-uusapan natin yan kasi may alam akong di nyo alam eh. Kung ako sa'yo, Tore, sisantihin mo yung gym trainer nyo. Hindi ko alam kung hindi ka tinuturuan o hindi ka lang nakikinig na maayos. Ano sa tingin nyo? Hindi kaya siya tinuturuan? Mali yung form eh. Kung ako yung gym instructor niyan, napagalitan ko yan, di ba? Kahit yung sa boxing niya eh. Mali eh. Sabi ko talaga, anak ng weteng naman, oo. Mabuti pa, wala na lang wag na lang boxing, MMA, suntukan na lang parang sa karsada. Inahamon ka ni Jay Guevara. Bakit si Jay Guevara dapat mong patulan at hindi si Baste? Unya-unya. Unya-unya. Pero pag-usapan nga natin itong impeachment kasi nga po mga kababayan, ganda ho ng gising nating mga Pilipino kahapon dahil unconstitutional daw impeachment. Tuldok na kagad. Sabi nga, hindi pa nagsisimula, wala na, tapos na laban. Although, yung ibang mga senador, antitigas ng ulo, kaya pinagpipilitan pa talagang, hindi pwede. Mas mataas ang ihi namin dyan sa Supreme Court. Mas kami dyan. Mas magaling kami dyan. Kami magdidesisyon. Hindi, totoo. Yan ang nila ngayon eh. Kami magdidesisyon. Kami magdidesisyon kung sino ba ang tamang sasabi kung ito'y unconstitutional. Pakingge, panoorin natin. Tapos na nga ang boxing, di pa man ito nagsisimula. Yun. Unconstitutional daw kasi ang itinransmit ng Kamara sa Senado dahil lumabag daw ito sa one-year bar rule. Bunsod ng 3 naunang impeachment complaints na naunang inihain laban sa bise. Dahil dito, wala raw jurisdiction ng Senado sa 4th impeachment complaint na pirmado ng 215 members ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto si VP Sara sa mga reklamo laban sa kanya. Alam mo, lagi nilang pinipilit siyang salitang yan, Hindi I understand. The Supreme Court must say that. Pero yung mga media, parang tila sinasabing, may kasalanan na kaagad si VP Sara Duterte. Yung ba sinasabing hindi inaabsuelto? Sandali, una-una, hindi inaabsuelto, pero in the first place, hindi guilty. Kasi ang dating, guilty na kaagad. Walang ganun. Yung impeachment na nangyari sa Kamara, ang ibig lamang pong sabihin nun ay may probable cause na nakita ang Kamara kaya dapat dali na sa korte, which is the Senate Court. Kaya nga, korte sila eh. Impeachment court na sila ngayon. Hindi pa nakakatulan. As a matter of fact, impeachment is not about conviction. Kung itong tao to may kasalanan o hindi. Impeachment is more on the trust. Kung may tiwala pa ba ang taong bayan at para manatili pa itong tao na ito bilang vice-presidente o kung sino man yung ini-impeach na tao. So parang lagi nilang pinagdidiinan ng mga lintik na mga media na parang sinasabi na, hoy, hindi naman inabsuelto ng Supreme Court. Oo, hindi inabsuelto ng Supreme Court pero hindi rin sinasabi ng Supreme Court na guilty. Dapat linawin nyo yan. Kahit wala yan doon sa ng Supreme Court. At sakaling naisin ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa bise, maaari raw nila itong gawin sa February 6, 2026. Yan. So, ngayon, nag-iiyakan po mga kababayan. Alam nyo, kaya bumabaha ngayon. Kasi po, nag-iiyakan po
ang mga pinklawan, mga terorista at mga dilawan at higit sa lahat yung mga tangang tanso. Nag-iiyakan ngayon dahil nga po dineclare na Supreme Court na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon bumabaha. Bumabaha ng iyak. Di ba? O, yun ang totoo dyan. At nasa Supreme Court, si Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Dexter, ano pa ang impormasyon mo dyan tungkol nga dito sa naging hatol ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Akala mo nga isang boxing dahil unanimous itong desisyon o halos lahat ng mga maestrado ng Korte Suprema na present sa Korte Suprema during the deliberation ang bumoto o pumabor para ideklarang unconstitutional itong articles of impeachment na isinampa ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte na siyang isinampa sa Senado noong Pebrero. Matapos nga ang higit sa 5 buwan at 1 linggo buhat ng questionin sa Korte Suprema noong February 18, inilabas na ng Korte Suprema ang pasya sa issue ng unconstitutionality ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Hatol ng Supreme Court sa articles of impeachment na itinansmit ng House of Representatives sa Senado ay unconstitutional. Yon. Paliwanag ni SC spokesperson Attorney Camille Ting, lumabag sa 1-year bar rule ang Kamara nang itransmit ang impeachment articles ng 4th complaint. May 3 naunang impeachment complaint nga na inihain laban sa bise noong December 2, December 4 at December 19 taong 2024. At yung pang-apat na complaint na inendorso ng Kamara noong February 2025 ang siyang inakyat sa Senado. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng SC na hindi na magkakaroon ng jurisdiction ang Senado sa impeachment ni VP Sara. Pero nilinaw nga ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala ang pangalawang Pangulo sa mga reklamo laban sa kanya. Sakaling naisin man ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maaari itong gawin sa February 6, 2026. Yon. Sa pahayag naman ng impeachment. So, mga kababayan, it's going to be normal. Ang baha, sabi nga ni BBM. It's going to be normal ang baha. Huwag ka na kayong magreklamo. Normal na ang baha. Bakit kanyo? Sa February pa, next year, pwede magpa-impeach uli ang mga ulul. So, ibig sabihin, mula ngayon, mag-iiyakan ng mga dilawan, pinklawan, mga terorista, at mga tangang tanso. Gago! Yan ang katotohanan. So, mag-prepare lang kayo sa baha. Court, sa pamamagitan ng takapagsalita na si Attorney Reginald Tonggol, sinabi niyang ina-acknowledge ng impeachment court ang desisyon ng SC. Simulat sa pulaan niya ay sang-ayon sa konstitusyon ang bawat hakbang ng impeachment court at ginagalang nila ngayon ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Kinakatigan niya ng SC decision ang maingat at hindi padalos-dalos na pagpapasya. Kabilang dito ang paghingi sa Kamara ng certification na wala silang nilabag na batas nang iakyat ang impeachment case sa Senado. Hihintayin na lang niya ang opisyal na kopya ng pasya mula sa Korte Suprema bago ang anumang desisyon o hakbang na gagawin ng impeachment court. Batay sa impormasyong nakalap ng Abante Radyo, 13 sa 15 Supreme Court Justices ang pumabor sa desisyong sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Lunen na isa sa 2 appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang 11 iba pa naman na sumang-ayon na unconstitutional ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Justice Raul Villanueva, nakasama sa mga bumoto para ideklarang unconstitutional, ay appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na bumoto nga na ideklarang unconstitutional itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong si Justice Singh dahil siya ay naka-leave habang nag-inhibit itong si Justice Kagiwa na isa nga doon sa tinutukoy nating appointee ni
Pinoy administration kasama ni Justice Marvic Lunen na siyang sumulat ng desisyon. Samantala, Pinky, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senator ang desisyon ng SC. Yan. Pero sandali, bago mag-react ito mga senador, maganda ipaliwanag muna natin na maigi ang bakit unconstitutional at anong dapat gawin. Okay? Kasi importante po ito. At mapapaliwanag po yan, syempre, walang iba kung hindi. Kasi alam mo mga kababayan, ito gusto ko lang sabihin, pag mga ganyang bagay, legal matters. Okay? Legal matters, especially this is a decision of the Supreme Court. Huwag kayo makikinig doon sa mga senador na hindi naman lawyer. Huwag kayo makikinig doon sa mga congressman na hindi naman lawyer. Makinig tayo doon sa mga talagang batikang lawyer. Mga magagaling na lawyer, naging judge. Doon tayo makinig. Hindi yung kung sino-sino lang pakikinggan natin. Hindi porket senador, may alam. Hindi porket congressman, may alam. Maraming tanga dyan Di ba? Yan ang totoo. Makinig tayo sa isang magaling na abogado at public servant. Ito, hindi, wala akong biro. Pag ako gusto ko malaman ng mga bagay-bagay, dito tayo isa sa mga pinupuntahan natin go-to lawyer to. Bakit? Kasi hindi naman ito Duterte supporter, hindi ito DDS. And yet, very objective siyang tumingin ng mga issue. Halimbawa, ito nga po si Attorney Guanzon. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints. Kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal. Yan ang unang pinaka-basic, once lang in every 1 year. Ilan po ba ang impeachment na article na ginawa nila o yung complaint? Sorry, not article. Complaint na ipinasa. 4. Kung sino namang hindi kayo mga tanga, sinabi na nga isa lang bawat taon. 4 ang iaano nyo. Hindi rin naman kayo mga na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagfa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. Naku po, grabe. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong nga komite? Ako, madam, alam ko kung asan yung 3. Nandun sa SecGen nila. Kasi sinabi naman ng SecGen Sabi ng SecGen, sabi ng mga congressman, wag ko munang ipasa itong 3. Antayin ko yung pang-4. So yun ang ginawa ko. Hindi ko muna pinasa sa speaker yung pang-4. Ganyan na ganyan. Ang nagpasa nito, sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Yon. Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority. Mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Agoy! Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag.
Kaya, Yun. ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon? Yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon, hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Alam mo, madam, kung bakit? Napakataas ng ihi nitong speaker natin eh. Feeling niya kasi he is above everyone. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi kasalanan din naman ni Marcos. Kasi kontrolado niya si Marcos eh. Puppet niya si Marcos. O, puppet niya yung pinsan niyang si BBM. Utusan lang niya yun. Kaya tuloy, feeling niya, utusan din niya itong Supreme Court. Yan ang totoo. Ngayon, nag-iinarte ngayon siya. Ayaw, bakit ako sasagot dyan? Who you? Ganun ang sabi ng Congress. Who you? Ba't ako sasagot? Hindi sinagot. Hindi. Hindi, tandaan ninyo binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court etong mga congressman na sumagot. Ang dami niyan. 9 yan eh. 9 questions yan eh. Pagpaliwanag kayo kung eto ba'y dumaan sa tamang proseso. Alam mo sabi ng ng Kamara, who you? So siyempre, anak ng wewe, who you pala ha? Oh sige. Parang mo yan eh. Kuwaring jowa mo. Nag-text sa'yo. Hindi naka-register yung number ng jowa, yung pangalan ng jowa mo. Kasi may bet ka. Baka makita nung bet ka, marami kang bet ka. Di ba? Sabi mo, who you? Hindi pag-uwi mo sa bahay ngayon, kung saan kayo nagsasama, wala, sigurado sa kulambu ka. Di ba? Ayun ang nangyari dito. Sabi ba naman ng mga congressman, who you? Ayan. Ayan nasabi sa inyo ngayon Congress ng Supreme Court, who you pala ang constitutional yung pinagagawa nyo, wala sa proseso. Sa Amerika na, pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Ito talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, ma'am, 2 points na ho sila. Yung una, yung PI. Tablado rin sila ng taong bayan doon sa PI, di ba? Nabuking din sila doon sa lintik nilang PI. Ngayon, eto na naman. Hindi kasi, madam, ako sa inyo, dapat kayo ay pumasok sa Speaker of the House na opisina para magkaroon naman ng may matalinong abogado doon. Walang matalinong abogado doon, dami-daming pera ng opisina. Di ba? Ang dami-daming pera ng opisina, walang magaling na abogado. Kung siguro kayong na abogado doon, masusuplak nyo yun. Kaya lang, minsan talaga, pag mayabang ka, hindi ka nakikinig eh. Di ba? Maaaring may abogado, hindi nga lang siya nakikinig. Kasi nga, sobrang hambog eh. Akala niya, siya na talaga ang presidente. Ayan, nangyari sa kanya. Sasabihin pa ba niya, ni Speaker, na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Ay, ngayon, ma'am, wala siyang magawa dahil yung... Yun na sinabi ng mga bata niya. Yung mga balalay niya. Nag-iingay na naman. Sinasabing hindi. There's separation of
power between the judiciary and the legislative branch of government. May paganyan-ganyan pa sila. Alam mo, ang abogado alam yan. When you say Supreme Court, it is supreme. Sabi nga whatever the decision of the Supreme Court, it's a law. Batas. Kahit saan mong tinggalang law books yan, correct me if I'm wrong, pero narinig ko ito sa abogado mismo, sa dean. Sabi niya, any decision of the Supreme Court is a law. And a law must be followed by everyone. Not just the judiciary system yan o yung branch na yan. Hindi. Every branches of government should follow the law. And decision of the Supreme Court is the law. Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Yun. Maganda yun. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Alam mo, sabi nga nila, Banat Bay, paano kung sakaling hindi sumunod ang Senado? Constitutional crisis yan. Oo. And I don't think they would do it. Many times, nangyari yan na there is a decision of the Supreme Court na medyo taliwas sa decision ng Senado. Pero since ayaw nila magkaroon ng constitutional crisis, sumusunod ang Senado. Kasi nga po, mga kababayan, this is Supreme Court. Hindi ito regular court o ito pinakamataas. Kaya nga ang sa Tagalog ng Supreme Court, kataas-taas ang hukuman. Mga ulol na nagsasabing mga senador dyan na hindi sila susunod. Alam mo ba't ang tapang nila? Kasi hindi sila abogado. Subukan mong abogado ka, sabi mo hindi ka susunod. Magagadun ka. Oh, si Gadun, di ba? 2 beses ba na-disbar yung abogado na yun? Oh, kaya nga lakas na loob ng mga ibang senador dyan magsalita Good luck sa inyo. Darating ang panahon, kakailanganin nyo ang desisyon ng Supreme Court. And the Supreme Court is the Supreme Court. Yun Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? Yun, tama si Madam Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Yun. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Yun! Alam mo, Madam, that's the best thing that you have said. Hindi kasi alam mo, perfect example yung kay ma'am, hindi siya, inutos ng Supreme Court, hindi sinunod ni Tambay. Yung paupuin. Inutos ng Supreme Court yun. Sa sobrang kapal nga ng itong ni Tambi, mantakin mo yung asawa 3 beses nang naging congressman o congresswoman. Okay? Sabi nga ni Atty. Guanzon, wala namang nakalagay sa batas na kailangan district congresswoman 3 beses. Hindi. Kasi para mo sinasabi na magkaiba ang district congresswoman o district representative or party list representative. Hindi. In the eyes of law, pantay yan. Both of them are representative. Nagkataon lang, they are representing different sector. Kung ito sector ng distrito, ito sector ng party list. But they are both the same representative. So, ibig sabihin nun, kung nakalagay sa batas, hanggang 3 lang ang congressman, ang representative, magkakasunod. Hanggang 3 lang. Ngayon, binali ng COMELEC sa pamamagitan ni Tambi. Sinasabi ngayon, yung asawa, pang-4 na. Hindi na nga pinaupo to si Mama Atty. Guanzon, ginawa pang ganun. Talagang alam mo, itong si sorry tama si Madam dito Tama talaga si Madam. It's about time, BBM.
Ako, naniniwala ako na hindi mo na kayang isave yung sarili mo. Pero malaking bagay kung sakasakali natanggalin mo itong speaker. Kasi disaster na eh. BBM, makinig ka doon sa isa mo pang kamag-anak. Alam ko kamag-anak niya rin si Chanko eh. Ha? Makinig ka doon. 'Di ba? Natalo yung mga kandidato mo dahil sa pinaggagawa ng yung impeachment. Pangalawa, yung pagpunta pagdala nyo sa dahig. Makinig ka kasi. Huwag kang parte ng party. Makinig ka naman minsan. Yan ang talagang sa totoo lang, hindi sana masisira yung unitain ninyo ni Sara Duterte kung nakinig ka sana eh. Natanggalin mo na. Simula pa lang sinasabi ko na sa iyo yan eh. Tanggalin mo si Tambi, maaari mo pang maligtas yung relationship nyo ni BP Sara Duterte. Hindi sana namin nalaman na ginamit nyo si BP. Ngayon, alam na ng buong madlang people na ginamit mo talaga si BP Sara Duterte. Kung tinanggal mo na. Na suggestion ngayon ni Madam Rowena, ni Attorney Rowena Guanzon. Yan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Oo nga. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda dun na ginawa nilang Yun. Tama yun, madam. Yun. Hindi, ayun ang totoo dyan. Ha? Medyo naputol eh. Anyway, andun naman na yung punto ni madam dyan eh. Napakaganda ng punto ni Attorney Guanzon. Kaya nga pag ako nakausap ko si BP Sara Duterte, talagang isasuggest ko sa kanya, Madam BP, pag naging presidente ka, gawin mo itong press secretary mo. Hindi, pero ako gusto kong gumawa ng invitation. Kay Yusek Claire at kay Attorney Guanzon, hindi boxing, wag naman boxing, baka sabihin nyo naman napaka-violente ko. Hindi rin sabunutan. Debate. Yan, maganda yan, di ba? Ako, ang mag-host, si Minay. Debate ni Yusek Claire at saka ni Attorney Guanzon. Ang ganda niyan. Hindi, ako kasi, eto mga kababayan, gusto natin yung gusto natin yung mga ganyang banatan, di ba? Gusto natin yan. Yung sapakan ni Torre at saka ni Baste. Okay yan. Pero ito kasi, mas maganda ito. Kasi dito, issue. Di ba? Issue, hindi ho yung sakitan. Hindi ho yung pisikalan. Maganda ho ito, issue ang pag-uusapan ni Yusek Claire at saka ni Attorney Guanzon. Sino may gusto? Attorney Guanzon tsaka Yusek Claire. Debate. Naku, sanalo yan mga kababayan. Maganda siguro hamunin ni Attorney Guanzon si Yusek Claire ng debate. At least ito, marami tayong matututunan, di ba? May katuturan. Di ba? Madami tayong Tapos tingnan natin kung papalag si Yusek Claire. Gusto niya? Lagi na, manawagan tayo. Attorney Guanzon, Yusek Claire, sige na. Alam kong kayo, kakasa kayo dyan. Kaya lang, kawawa sigurado yung isa. Yari yung isa.